And now we come to the final deserving. Gawa tayo ng saging con yelo with minatamis na sago. Good afternoon mga kamamsi. Meron tayo dito 1 kilo na saging na saba na worth 20 pesos per kilo mga kamamsi. So bumili ako dahil napakainit at meron naman tayong ice dyan. So lutuin muna natin ito bago tayo magpalamig. Di po ba? So balatan na po natin ito. Mura lang ang saging mga kamamsi. Kayang-kaya ng bulsa nyo ito. Bili lang kayo ng konting saging. Then gayahin nyo ako. At siguradong solve na solve ang init ng panahon ninyo. So babalatan lang natin yung ating saging. And then depende na sa inyo kung gaano kalalaki ang slice na gusto ninyo. Ako'y hahatiin ko sa 4 na piraso yung ating saging. And then i-slice lang natin ng ganito kaliit. So eto na siya mga kamamsi. Maglagay tayo ng 1 cup of brown sugar. Kasi tapos na nating magayat yung ating saging na saba. Dagdagan natin ng 1/2 cup uli na tubig para meron tayong pang syrup mamaya na pang toppings natin. Ayan, nakakatakam na yung ating niluto na minatamis na saging mga kamamsi. So medyo palamigin muna natin ito. Optional na po yung paglalagay ninyo ng sago pero mamatamisin ko po muna yung sago. Para if gusto ninyong gayahin, pwede nyo pong gayahin. So, i-off na po natin ang ating stove at palamigin natin yung ating saging na minatamis. So, eto na yung ating minatamis na saging na saba mga kamamsi. So, meron din tayo ditong na 2 cups na luto na sago. So, matamisin natin yan. So, pagkatunaw ng ating kinaramalize na sugar, lalagay na natin yung ating sago. Mas maganda kasi pag niluluto nyo yung inyong mga sangkap, kasi pag minatamis nyo yan, hindi ka agad-agad mapapanis baga. Lalong-lalo na't ngayon ay napakainit. Kailangan mamatamisin nyo muna yung mga sangkap ninyo. So, palamigin muna natin ito. Okay na ito mga kamamsi. Nilagyan ko talaga siya ng syrup. Kasi ito yung may papanglagay natin sa ibabaw. Gaganyan-ganyan ba? Makikita nyo yan po mamaya pag-assemble natin. Palamigin muna natin bago tayo mag-crush ng ice. So mag-assemble na tayo. Optional to mga kamamsi. If gusto ninyo nalagyan ng minatamis na sago. Bali maglalagay ako ng 2 kutsara na minatamis na sago. Ilagay na natin yung ating minatamis din na saging. Mas maganda po kasi pag matamis yung pagkakaluto ng inyong mga sangkap para hindi ka agad-agad mapanis yung inyong saging. So, bali naglagay ako ng 3 kutsara na saging na saba na minatamis. Nag-ice crush ako ng ating ice. Bali binili ko lang po ito na tagta 3 piso. Then, lagyan po natin. Mag-gloves po kayo mga kamamsi or takalin ninyo yung inyong ice crush para naman po hindi po kayo malugi. Ito kasi pangkain lang namin. Saka wag nyo pong dadasikin mga kamamsi kasi mahihirapan po yung maghahalo or yung customer nyo kapag dinasik ninyo. Kasi the tendency po is nagbubuo-buo yung ice kapag dinasik nyo yung inyong ice sa inyong lalagyan. So maglalagay ako ng syrup ng ating sago. Di po ba kanina pagluto ko ng ating sago ay pinaramihan ko siya ng tubig para meron po siyang pang syrup natin na ganito. Sakalin nyo po yung paglalagay ng evaporated milk. Naglagay ako ng 1/4 cup na evaporated milk. So, depende na po sa inyo. Para naman po maingganyo yun yung customer, maglagay po kayo ng toppings na saging uli sa pinakaibabaw. So, eto na mga kamamsi, ready to eat na to, ready to serve na sa inyong customer ang inyong saging con yelo with minatamis na sago. Marami kayong mabibili na mga ganito na lalagyan. So, ganito po yung klase ng ating binili. Wala po kasi talaga akong makuha na baso na medyo mataas-taas. So, nakadepende na po sa inyo kung anong sizes ng baso ang gagamitin niyo mga kamamsi. So, eto na mga kamamsi ang ating saging con yelo
Pwedeng-pwede sa mainit na panahon. Kain po tayo mga kamamsi! Ang sarap! Kain po tayo mga kamamsi! Sarap. Tamang-tama lang po yung tamis niya. Kaya nga po sabi ko sa inyo, doon nyo nalalagyan ng asukal na talaga, doon sa saging na lulutuin ninyo. Mas maganda po yung lulutuin nyo talaga ng mabuti, yung saging with asukal. Kain po!